A 100 kilogram man jumps into swimming pool from a height of 5 meters. It takes 0.4 seconds for the water to reduce its velocity to zero. What average force in Newton did the water exert on the man? Diners, diba, iba naman yung na-experience mong force pag nasa tubig ka. Okay, why not i-analyze mo muna yung movement mo bago ka tuluyang bumagsak sa water. Now, ma'am, considered po ba ito na rectilinear motion? Opo. Okay? Diba sabi ko, ang movement na ganyan, o kaya movement na pataas at pabagsak, rectilinear yan, basta diretso, straight line. Applicable po yung formula na yan. Pero, tandaan mo lang na kapag ang movement is free fall or pagka ang movement is pataas, pababa, ganyan, yung acceleration natin sa formula nagiging G due to gravity. Tulad ng anong binanggit ko po kanina, meron kasing gravitational pull pag nahuhulog tayo. So, yan yung gagamitin natin pag mga vertical motion, engineers, 9.81 or 32.2. Tandaan yan. Still, ang gagamitin ko po sa formula A pa rin. Okay. Sabi po, wala namang binanggit na walang binanggit na bumuelo siya, engineers. Kaya yung velocity niya originally zero. Kumbaga nagpahulog lang talaga siya, free fall. So velocity niya originally zero. Bago siya bumagsak sa tubig, meron po tayong isasolve na final velocity. Diba kaya nga na-experience natin pagka nagda-dive, lalo pag mataas yung pinanggalingan mo, ang sakit ng bagsak. Kasi meron kang impact, may velocity ka final pag reach mo sa pababa. Compared sa zero, mas lumaki yung final velocity mo due to gravity nga. Hinihila ka pabagsak. Diba ang sakit mahulog? Lalo kung maling joke lang, okay? So, masakit mahulog kung sakaling na-outbalance ka. Nahulog kang diretso kasi pabilis ng pabilis yung acceleration mo. Hindi mo to maiiwasan. Yung pagbilis ng paghulog mo. Okay, so isolve ko po ngayon si VF. Knowing na 5 meters yung taas. So, formula, third formula, kasi dyan masasatisfy. Or dyan umayon yung mga given natin. So, I still use A, pero tandaan lang, substitute mo lang yung gravitational acceleration pagka vertical po yung movement. So, what is VF equal to? We use 9.81 S of 5. So, approximately equal to 10 ang ating final velocity. Nasundan, engineers? 10 meters per second. I-approximate ko na kasi yung mga choices puro eksakto kasi walang decimal. So, i-approximate 10 na natin. Now, ano na po yung next na analysis ninyo? Okay. Iba na po yung sa part ng tubig. Meron ka ng impact. Okay, doon papasok yung ating tinatawag na impulse momentum. So, sa dulo na lang yun explain further. Pero ang formula doon is Ft is equal to mv. Okay, impulse momentum relationship. Formula ni impulse, formula ni momentum. Ma'am, kailan po kami gagamit ng formula na to? Pagka may impact, engineers. Pagka merong impact. Diba? Nagkaroon ng impact ikaw at yung tubig. Parang ganun. So, collision din ang tawag doon. Minsan. Pag nag-collide, you use impulse momentum. So, paano natin masasolve dyan? Ano ba ang goal? What is the average force in Newton? So, F now is mv over t. So, may mass yung ating man, which is talagang may epekto ito sa lakas ng pagkakahulog mo sa tubig, di ba? Kung mas mabigat ka, ano yung tubig? Tawag dito? Basta yun. Pag mas mabigat ka, mas ano yung bagsak mo. So, mass natin, 100 kilogram. Velocity po of 10 and time of 0.4. Imagine niyo yan, 0.4 second yung kinailangan para tuluyan siyang mag-stop sa tubig. Diba pagka nagda-dive po tayo, na-observe po ba yun? Na pagka-dive,
talagang inilulubog muna ikaw hanggang sa ma-reach mo yung zero velocity. Kaya sabi dito, reduce to zero velocity. Once kasi na-reach mo na yung zero velocity, dun ka na nag-float. Napansin po ba yun? So yung part na nandun ka sa tubig, okay, yun na po yung impulse or may impact na kasi sa loob ng tubig. So in a span of 0.4 seconds naman yun. So this is equal to 1,000 divided by 0.4. So 2,500. So yan naman po yung ine-exert na force ni water. Kaya kanya na ipaahon pataas. Mas madidiscuss nyo to further sa fluid mechanics. Ang tawag sa upward force na ine-exert ng tubig. Yun yung na-experience po natin na yun nga, pagka-dive mo, lulubog ka lang ng ilang metro or 1 metro, tas papaahuin ka na or ipag-float ka na. Ang tawag doon is buoyant force, upward force. Yan, explain na lang yan sa fluid mechanics. So yung upward force na yon is 2,500 Newton. Letter A. Negative siya kasi kontra yan dun sa movement mo. Okay, next, number 18. A student, ito ang cute na problem. A student determined to test the law of gravity for himself. So, hindi siya convinced sa law of gravity. Hindi daw siya convinced dun sa 9.8 meters per square second. Kaya ang ginawa niya, dun siya sa skyscraper, 900 feet high. Stopwatch in hand. So, kumpleto siya ng gamit. Tapos, nag-start siya ng free fall. So, yun naririnig ninyo. When we say free falling means nagpahulog ka lang talaga. Zero velocity yon. 5 seconds later. So, for example, yung man, nandito na siya 5 seconds. Okay? After 5 seconds, nandito na siya. Saka lang daw po dumating si Superman. Yan na si Superman. So, for example, ito naman si Superman. Yan, may cape siya dito. Okay. Note that 5 second na po na late si Superman. Question. Ano dapat yung initial velocity niya? So, hindi siya pwedeng magpahulog lang din. Kasi nga, i-rescue po niya yung bata. So, yun yung hinahanap nyo. VOS ni Superman. Question mark na dito. Okay? Para ma-rescue niya po yung bata. Okay. So, ang una nyo po munang aalamin, kung ikaw si Superman, may time ka pa ba para ma-rescue yung bata? Baka sa loob pala ng 5 segundo na late mo, nasa ground na siya. Kunwari hindi mo pa alam. So, yun muna yung solve mo. Ano yung time para ma-reach ni student ng tuluyan yung ground? So, we use S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. So, for student ito. Assuming po na ma-reach niya yung ground natin. So, 900 yan. Kunwari, bumagsak na siya talaga. So, 900. Since free falling siya, so 0 times time plus 1/2. Also, 9.81 T squared. Nga po pala, ang acceleration na due to gravity G, plus yan, pagpataas ay pagpababa, negative naman pagpataas. So, yung ating student, pababa siya. And hindi nyo rin po ito makakalimutan kasi nga per experience, pagpahulog ka, na experience natin, pabilis yung velocity kasi positive acceleration yan. So, positive G. Pagka naman thrown upward, yung movement mo is pataas ka, paangat, pabagal yun ng pabagal. Kaya negative G yun. So, sa case po natin, this is positive. So, from here, time is equal to 7.477 seconds. Yun. So, nalaman natin na ang time na lang po ni Superman para ma-rescue yung bata is 2.4
something na lang. 7.4 yung buong paghulog niya sana, pero dumating siya after 5 seconds, so Superman still have time to rescue the student. So solve natin yan. S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Say i-rescue ni Superman si student, as in malapit na siya sa ground. So i-consider mo pa rin 900. Malapit na. So ito, hanapin natin yung velocity ni Superman. Yung time na lang po ni Superman para i-rescue yung estudyante is -5. Okay? Pero kung late sana si Superman, no, dumating siya ng 7.5 seconds, late na siya. Wala na, patay na yung estudyante. Okay? So, medyo naaga-aga siya, kaya 7.477 minus 5. Yan na lang yung natitira niyang oras. Binanggit din po dito, Superman experience free falling acceleration din, kaya positive 9.81. Okay, Shipsolve engineers, initial velocity or original velocity of Superman is equal to 323.46 feet per second. Yan, nag-double time si Superman. Meron siyang buwelo, kumbaga. Bumelo siya ng 320 feet per second. Pag di nga ginawa yan, huli na ang lahat. Hindi niya ma-rescue on time yung estudyante. Kasi, imaginein mo yan, split second na lang yan, 2 point something. Kaya, nag-double time si Superman. Nagbuwelo na siya. Okay, similar problem. Dito sa 19, tignan ninyo. What must be the height of the skyscraper, H, so that even Superman can save him? Okay, logic lang. Superman can save him. 5 seconds siya dumating. Okay. Para hindi ma-rescue ni Superman yung estudyante, dapat sa loob ng 5 segundo, patay na yung student or na-reach na niya yung ground. So, what is S or H? So, S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Yung student ito. So, ano yung baba lang ng ating skyscraper? Ang kino-consider po nating time, 5 lang. Sa loob lang ng 5 segundo, na-reach na niya yung ground. So, gaano kataas lang yung ground? Para sa loob lang ng 5 seconds, patay na siya. Okay. So, bakit pala ang ginamit kong, sorry po. Walang nag-correct. So, ang G is 32.2. Thank you. Dito rin, 32.2. Pero same yung answer. Mali lang yung nailagay kong G. Paki-check nyo na lang. Yan. So, we have 2, 9.81, tsaka 32.2. So, this is for SI. Ito naman is for English unit. So, careful tayo para hindi kayo matulad sa akin. Mali yung naisulat ko. And nakita kong mali dahil trinay kong isolve ito. Wala naman nasa choices. So, 32.2 dapat. Ito. So, answer is 400 feet kababa. 400 feet na lang yung ating skyscraper. Sure yan na after 5 seconds is dead ball na yung estudyante. Screenshot nyo na lang ulit to. Mistake yung nalagay kong G, engineers. Yan. Naka-fit pala tayo. Okay, number 20. Kahit hanggang 23 lang, engineers, bago mag-break kasi bago ng topic yung solve natin after break.
A stone is dropped from the top of the building and 1 second later, a second stone is thrown vertically down with a velocity of 60 feet per second. So, meron tayong dalawang bato na ibinato. Yung una, drinap lang. When we say drop lang, zero velocity as in pinahulog mo lang. Pero yung ikalawang stone, meron po siyang buwelo. 60 feet per second. Okay. For example, una mong drinap yung unang bato. Okay? Kunwari nandito na siya. Tama po ba? So, nag-move na yung una nating stone. After 1 second, another stone is thrown vertically down, this time velocity of 60. How far below the top of the building will the second stone overtake the first? Similar yung problem, overtake. So, when we say overtake, nandito na rin dapat yung ikalawang bola or ikalawang bato. So, kung nandyan na yung ikalawang bato, same na sila ng distance covered. Diba? So, yun lang yung technique. S1 is equal to S2. Overtake na yan. Overtake means katapat na. Diba? So, S1 is equal to S2. BOT plus 1/2 AT squared. So, this is for condition 1 or stone 1. BOT plus 1/2 AT squared for stone 2. So, substitute natin ngayon. Si stone 1, 0. Ano yung time ni stone 1? Ano, kwan lang to, pag-isipang mabuti. Aling stone yung matagal nang nasa ere? Diba yung 1? Kasi nauna nga siyang ibinato. Kaya, 1 plus time 2. Kasi may isang segundo na siyang nagta-travel or nasa air bago ibinato yung ikalawang stone. So, 1 plus time 2. Okay. Plus, so 1/2. Anong chain gagamitin? So, careful. Naka-fit. Yan, 32 na po yung aking gagamitin. 32.2. So, 1 plus time 2 squared. Equals. Dito tayo. 60 times time 2 plus 1/2. 32.2 time 2 squared. Yan. So, shift solve for time 2. What is time 2, engineers? Try ko. So, 0 na doon. 32.2 divided by 2. 1 plus x. Alpha equals 60x. 1/2. 32.2. X squared. Okay, shift solve. 0.5791 seconds. Okay, so ito lang pala yung kailangang time ni second stone. Maaabutan na niya yung first stone. Bakit kaya ang bilis lang? Kasi po siya may buwelo siya. 60 feet per second. Okay, so how far below the top of the building? Since S1 is equal to S2, yung taas po na yan. So, mamili ka na lang. So, si S1 na lang siguro. Mas mabilis kasi. Kasi ito 0 na. So, 1/2, 32.2. 1 plus 0.5791. Ito po yung ginamit ko. Okay, yan. Squared. So, ano pong answer? 0.5 times 32.2. 1 plus answer squared. So, 40.14 feet. Approximately 40 feet. So, ano pong pinakamalapit? Letter C. And kung napapa-question po kayo, bakit parang ang layo naman pa rin, ma'am, 39 yun, 40. Yung 39.4, 32 feet yung ginamit. Mas malapit kasi. Hindi 32.2. Kung tutusin, mas tama yung answer natin kasi accurate, 32.2. Pero kung 32 feet lang yung gagamitin, lalabas naman siya, engineers.
Yan, may dalawang stone. Magka-level na sila. Gaano kataas mula sa top of the building. So, ito po yan. Yan, diretso na yan. And since overtake lang naman, so same distance. Sige, 21 tayo. Water drops from a faucet at a uniform rate of 4 drops per second. Find the distance between two successive drops if the upper drop has been in motion for 3/8 seconds. I-target na natin yung goal. Distance between them. So, ito. Paano ba makuha yan? Siyempre, may distansya yung, ito yung first drop, di ba? Ito yung second drop. So, may distansya yung second drop. Meron din pong distansya yung first drop. So, taking the difference, yun na yung ating goal. Okay, nasundan. So, inspect natin. Engineers, drops. One lang, tulo. Di ba pag tulo, wala yung velocity original. So, 0. Drop lang kasi siya. Kaya VOT, 1. Or, di ba, S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Since drop lang, engineers, hindi ko na isasama sa calculation yan. So, 1/2 A T1 squared minus 1/2 A T2 squared naman. Drop, anong G ang gagamitin? So, careful tayo. Naka-meter, so 9.81. Time 1 naman is, yan, pag-isipan. Balik po ako dito. Yung time difference or yung kada tulo is nangyayari 4 drops per second. Di, i-reverse mo yan. 1 second in 4 drops. Tama po ba? Baliktarin mo. Unit analysis lang. Kung ang goal mo is time, di 1 second over 4 drops. So, 0.25 second pala per drop. Tama po ba? So, nung nahulog yung first drop, after 0.25 seconds, saka lang nahulog yung ikalawang drop. And so, kunting tiis. Ewan ko rin kung ba't inaaral pa ito. Inaaral yung tulo ng faucet. Going back, 0.25 po yung time napagitan. Okay. The upper drop has been in motion for 3/8 seconds. So, si time 2, 3/8 na pala yung kanyang pag-move. How about time 1? Then, sino bang unang tumulo? Si 1 o si 2? Siyempre si 1. Ulitin lang natin, ano yung pagitan ng kada drop? 0.25. So, yung time ng unang tulo is 3/8 plus 0.25. Kasi nga, siya yung unang nahulog or na-drop. So, yan na po yung drop 1. So, 3/8 plus 0.25 squared minus 1/2, 9.81, 3/8 squared. So, what is the? 1.225 meters. We have letter B. Next, number 22 tayo. Up to 23 lang, then sakto break time. A stone is dropped from a cliff. Again, drop, so initial velocity or original velocity is 0. The sound impact of the stone on the ocean surface is heard 6.7 seconds after it is dropped. Tingnan nyo po ito. Yung sound impact or yung splash niya sa tubig, narinig nung boy after 6.5 seconds. Kung tutuusin, yung 6.5 second na yan, kasama yung time nung stone pababa plus
time naman nung sound wave na mag-travel pataas. Diba? 6.5 second after it is dropped bago niya narinig yung splash ng water. So, this is 6.5 time ng stone na mag-travel muna pababa. Siyempre, anong tutunog sa ocean kung wala kang ibinato? So, bababa muna siya. Ano yung time? Since drop siya, engineers. So, time stone down. BOT plus 1/2 80 squared. So, drop siya, engineers, kaya 0. 0 times time is 0. So, S is equal to 1/2 9.81 T squared. So, say this is S. So, time natin is square root of 2S over 9.81. Plus, nasundan ba yung ating time? Time ni stone pababa. Konting algebra lang, engineers. Yan na yung kakahinatnan. Now, how about sound wave, sound travel up? Sound wave travel up. Travels up. Yan. Okay. Sa physics, binanggit ko sa inyo na nag-range lang sa 322 to 340 yung sound velocity of sound natin in air. Dito binanggit po 340. Diba, pinapamemorize ko sa inyo itong mga to kasi constant yan. Hindi yan nagbabago. So, kung constant ang velocity, acceleration is 0. Hindi nagbabago po ang velocity ng sound. Kaya minimemorize natin. So, S is equal to VOT plus 1/2 80 squared pa rin. So, ito wala naman to. Kasi 0 acceleration. So, time is equal to S over VO. S over 340. Okay, yan na po yung time naman ni sound wave natin. Travels pataas. Therefore, ship solve. S is equal to 175.46 meters. We have letter C. Dapat na-gets nyo yung dito na part para ma-solve yung problem. Siyempre, yung 6.5, nag-travel muna yung bato pababa. And even yung sound waves, nagta-travel yan. Inaral natin sa physics. So, it will take time para matinig mo yung isang sound na galing sa malayo. So, yun yung time niya, S over 340.